Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday ulit, February 23, 2026. So lumaban naman kahit papano yung index natin. Pero kanina umaga malakas yung yung galaw ng index natin. So halos umabot yata tayo ng 1% kanina. Pero nag-close yung index natin, nag-doji ulit siya. So parang hirap na hirap siya sa breakout sa 6,500 level natin. So nag-close tayo, berde naman 0.36%. So okay yan. 6,488.51. Pero ang maganda dito kahit nag-Dow G yung index natin, malakas pa rin yung net foreign buy. So kung hindi ako nagkakamali, halos 7 billion na yung pumapasok na net foreign buy dito sa market kasi meron tayong another 858.86 million na net foreign buy. So kanino stocks kaya yung binibili ng mga foreigners natin. So ang dami nila, di ba? So konting-konting tulak na lang, matutuloy na yung breakout natin sa 6.5. Ayan, hopefully. So yung mga naggalawan, maraming blue chips na gumalaw sa market natin. Plus, ang pinakamaganda pa rin yung galaw is yung ating mga mining stocks. Marami na naman sa kanila is maganda yung galawan. Tapos si SEC, DMC, so siguro bago dumating yung February 27 na bidding natin, itatry niya i-retouch yung yung mga gap kasi may breakdown sila, 'di ba? May gap down yung kanilang mga price action. Okay? So sa global market, yung galawan natin Friday okay naman pero yung futures ng US market parang mapula siya sa opening mamaya. So mukhang hindi maganda mamaya. Tapos sa Europe parang holiday, hindi ko nakitang gumagalaw yung kanilang index. And then sa Asia markets, majority is maganda yung galaw naman. Sa crypto, yari na naman yung mga alaga natin. So si Sol natin nasa 79 yata, below 80 na naman siya. And then si Bitcoin natin is nasa ilan na ba siya? Below pa rin siya ng 70K, nasa 65, 64K yata. So medyo mapula yung galawan ng mga ng ating mga cryptos. Okay? So balik tayo dito sa index. So yung nauna sa listahan ko si Benguet Corporation kasi nag-spike and then meron din siyang volume kahit paano. So nag-up siya ng 13.33%. Baka humataw na naman yung gold prices natin. Silipin natin mamaya. Tapos si PhilWeb, marami siyang may mga news siya na lumalabas with regards sa mga sa mga plate, yung mga games, yung mga online games niya. Ayan. So 6.45% up and then meron siyang laki ng volume ng foreigners 20.22 million net foreign buy siya. Tapos si APX sa mining stocks, so nag-breakout na naman yata to, breakout na naman 5.33%. Tapos si SPNEC, so MGen, di ba? Ito yata yung isa sa mga magbibid doon sa cool natin kay SCC kaya umakit din siya. So nag-up siya ng 4.62%. Halos breakout na naman siya. Meron siyang 4.86 million net foreign buy. Tapos si SEC, nag-up nga po siya ng 4.11%. Si DMC, 3% yata siya. And then meron siyang 6.99 million net foreign buy. And then sa mga big caps, so bumabalik sa breakout level niya si Jollibee, nag-up siya ng 3.27%. And meron siya, ito malakas to, meron siyang 195.02 million net foreign buy. Ayan. So pati properties, umakyat din siya. So medyo marami sa mga big caps natin is halos okay yung galawan for today's trading natin. Yung namumula dito sina BPI, BDO at saka si ICT naman. Okay? So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual yung ating mga reviews is for education purposes lang po yan. So tapos na rin naman na yung trading natin. So huwag niyong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto yung bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Flavio Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin. Or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin. Okay, so andyan po yung mga kasama natin. And then yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga usual viewers natin. Nagwa 1K tayo. Siguro pag nag-breakout tayo yung 6.5, gaganda yung views natin. Company reviews, so tapos na naman yung weekends. Nag-review ka ba? Profit or loss sa market, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management,
PSC, Stock Market Studies, and then basic learning sa market po natin. Okay? So sa crypto naman, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to para sa mga cryptos and play to earns or anything related sa cryptocurrencies natin. And then sa social media, Facebook account na Palabi Trader. Follow mo na lang po or dito sa Facebook page para update ka sa reviews. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. And then hindi pa kompleto yung yung ating Twitter kasi 4 PM ulit yung yung review natin dito. So tignan natin ha. Puro si Ali nakikita kong post dito eh. Ayan, meron ng summary si Philippine Stock Exchange. Okay. So lumalakas yung piso, 57. Bumababa yung palitan ng mga OFWs natin. Okay. So balik tayo dito. Andito na yung summary ng index. So tignan natin sino yung nauna. Okay, so mining stocks nga. So kahit na medyo nag-Dow G yung index natin, nag-up pa rin yung mining natin ng 2.97%. Namula si services gawa siguro ni ICT yan, negative 0.59 and then properties gumaganda din siya, nag-up ng 1.39%. So the rest, berde naman yung galawan. Ayan, so maganda yung galaw ng ibang mga index natin, index stocks natin. Okay? So peso recovering, tapos si DNL, steady recovery and tailwinds emerging, hopefully, kasi nag-breakout na rito sa MA 100. BPI, top line revenues drive fourth quarter earnings. PhilWeb, ito yung catalyst po ni Web. Signs a strategic agreement with FBM to build and deploy FBM's online gaming capabilities across his nationwide machine and venue network. Okay? So US tariffs, parang illegal daw yung yung tariffs ni Donald Trump. Ayan. So good news, di ba? Pagtanggal yung tariffs na yan. Gaganda ulit yung market natin. 5% vehicle sales growth seen by Toyota Motor Philippines. SPNEC is set to consolidate its green energy portfolio under the Meralco, paving the way for a massive, meron siyang re-IPO na sinasabi by, matagal pa naman, 2027. Ayan, so hopefully, matuloy yan, re-IPO na naman. Okay. Meralco sees good, 2025, o yung Q4 siguro yan, na earnings sina. CPG, meron siyang 5.3 billion. Mindanao debut with the grand unveiling event of First Park Homes Gensan. Okay, may bago siyang project yan. SMPH, share buyback pa rin. Si Vitarich, makit yata ito kanina, has approved the final terms and conditions for the 280 million acquisition of breeder farm facilities in Davao del Sur. Okay? Tapos si share buyback, OPM, AGI, SM at saka si SMPH, BPI, okay, yung kanyang earnings. Alam ko maganda rin yung earnings nito eh. Tapos si Ali, 2025 income got a massive boost as other income surged 275%. Ang laki naman. Ayan, tingnan natin kung maganda yan sa properties. Meralco, Express Confidence, 50 billion 2025 target. SPNEC ulit. Tapos, okay, real estate. Maganda yung prospect. Meralco, Pangilinan, describe the firm's 2025 performance as good. And Ali ulit. Leasing will drive its earning growth this year as it plans to add over 250,000 square meters of new gross leasable area. Ayan. Okay. So, yan po yung mga balita na nakuha natin for today's trading natin. Patalastas po ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets, malapit na naman yung katapusan. So, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel po natin. Okay? So, double check mo na lang yan. And then, punta tayo sa index. Kala ko, breakout na tayo kanina. Pero, nangangamoy breakout, di ba? Nag-Dow G nga lang yung kandila natin. So, malakas na resistance talaga yung 6,500 level natin. Pero, okay lang. Goods lang yan. So eventually breakout din tayo dyan kasi tumutuloy yung net foreign buy. So another 858 million net foreign buy. So estimate ko na nasa 7 billion yung net foreign buy ng
market natin. So hindi mo napapansin, no? Pero 7 billion na pala yung nakapondo na foreigners yan. So ang dami pong foreigners sa market natin. Hopefully, yun na yung inaantay natin na catalyst para bumalik ulit sa 7,000 level for the year, di ba? So, okay, yung galaw ng RSI sumasabay sa bullishness ng market above RSI 50. And then, nagpapakita ng konting recovery yung MACD formation. Hindi pa siya masyado nakaarangkada pero okay naman yung galaw niya. Okay? So, punta tayo dito sa galawan ng mga winners. So, Benguet Corporation, yung pinakauna natin. Ayan, laki ng kandila. So, 13.33% breakout niya, no? Okay. So, Thursday pa nag-breakout pero ngayon lang siya umarangkada ng ganyan. Malakas sa BHI, 11%. Marami mga penny stocks. Tapos si Web, so pa-breakout, nag-breakout din, 6.45%. Si APX, ayan, breakout, malinis, 5.33%. Panalo yung mga bumili nung nag-drop si APX natin. Si SPNEC, so breakout din, 4.62%. Tingnan natin mamaya. Tapos si SCC, 4.11. So sakto, 29 siguro to bago yung announcement. Tapos drop tayo pag hindi niya nakuha yung bidding. Pero pag nakuha niya, close tagap tayo, di ba? So tapos sino ba? LCB, 3.98. Okay. Percent, sino pa? Ionix, walang volume. 3.67. Jollibee, ito, natuloy na yung breakout na. Malinis. So 3.27%. DMC, 3%. Dito, may volume si dito. Gusto rin mag-breakout ni dito, nagko-conso. So 2.99%. Tapos si Mark Ventures, bumabawi na 2.8%. OGP, breakout ba to? Pwede na rin, breakout. 2.7%. Ang daming gumalaw, no? Tapos si PNB, breakout din. Breakout din. Dami, 2.44%. Sino pa? GGS. Ito, hindi pa yata breakout. Breakout din. 2.41%. Mabagal yung galaw pero mga breakout sila. Megawide, pa-breakout, 2.17%. And SMPH, dami. So, ang daming gumalaw sa mga stocks natin today. 2.15%. Okay? So, dito sa loser, si Home, naku, palaglag. Minus 9%. Di pa tapos kasi yung issue natin sa kanya. Tapos si DHI, minus 4.7. FCG, walang volume. Sino pa? Pizza, wala ding volume. PMPC, minus 1.55. And then Converge, minus 1.39%. Okay? So yun po yung mga galaw natin. Silip tayo ng konti dito sa global market. Ayan, mapula tayo mamaya. So, nung Friday, okay siya. Berde. Pero yung Europe, hindi siya masyadong gumagalaw. So, yung ating US market future, negative 0.55 sa S&P. Dow Futures, negative 0.45. Tapos si Nasdaq, negative 0.86%. Okay? So, Europe, meron pala. So, berde sila. And then, sa majority ng Asian markets is berde. Ayan. Maganda yung global markets natin. And then sa crypto, ito laglag yung cryptos natin. Ako. Yung SOL natin, drop na 7%. So Bitcoin, 65.7K. Ethereum, balik na sa 1.8. XRP, 1.37. Si SOL, 79. And then si Dodge, 0.09. Okay. Pangit pa rin yung galawan ng mga cryptos natin. So balik tayo dito. Then pag-usapan natin yung ating trending stocks. Okay, so nahin po natin si Benguet kasi medyo pumitik yung price action niya. Hopefully hindi trap yung yung galaw ni Benguet natin kasi ang laki Ang taas ng galaw niya. Pero may ugali nga to na nag-i-spike and then saka siya nagpo-pull back. So sa lakas ng sipa niya, halos ma-breakout na rin yung pinaka next na resistance level natin around 7.65. Pero kung susundan mo yung trend niya, parang doon yung gusto niyang puntahan dito sa trend ng mga peak. Di ba? Pag pinagdugtong mo yung mga peaks niya.
So, ganito yung pinaka-trend channel niya. Laki, no? So, panalo yung mga nakasilip nito, ah. Ayan, so nag-overbought na pala siya. Bago pa yung, ano, ayan, spike na yan, overbought na pala tong si, ano, si Benguet Corporation. Kasi kung papansin mo, nag-breakout siya dito nung Thursday, February 19, and then konti lang yung galaw. And then suddenly, pinump yung price action natin sa kanya. Ayan. So watch out na lang kasi overbought na rin pala yung stock natin. So nag-close siya 6.97. Siguro umabot to ng 7 kanina. Ano yung pinaka-high niya? 7.1. So malakas yung sipa niya, 13.33%. So based dito sa galaw niya, so overbought na nga, malapit na mag-parabolic yung ano, MACD formation natin sa kanya. Pero pagdating sa 5-minute chart, normal lang ba? Spike sa umaga pa lang yata to, ayan oh. 10.35. May pullback pa siya oh, tapos binomba din pataas yung ano, yung price action niya. Okay? So hopefully ma-break niya yung 7.65. Yung pinakamatagal na resistance niya dito sa ano, bandang kaliwa. Ayan, panalo yung mga holders dito kay Benguet Corporation natin. Okay, next, PhilWeb. So marami siyang balita doon sa mga online gamings. Kaya patuloy na umakyat. Ayan, nagpaparabolic na rin yung ano yung price action natin sa kanya. So meron siyang malapit na resistance dito. Kaya siguro mabagal na rin yung galaw niya. So nasa 12 pesos. Ayan, pwede pa. No? Pwede pa umakyat ng konti. Ayan, so breakout sa trend, maganda yung sipa. So parabolic na yung ano, yung price action natin. And then pinaka-support natin sa kanya dito no, dito sa may around 9.3. O pwede na rin. Mga 9.3 na resistance level natin. Ayan. Parabolic na yung price action ni ano, ni PhilWeb. Congrats. So overbought pa rin siya. Yung RSI niya hindi ganoon kalaki yung galaw pero maganda yung price action niya, no? So nag-close siya 10.9, 6.45%. So malakas din. So maganda sa kanya may net foreign buy siya na ano 20.22 million. Ayan. So maganda lahat ng pinapakita ng mga indicators natin. Si yung plus na lagay natin wala siyang mga nilalabas na mga balita kaya ayaw umakyat ng kanyang price action. Okay? Next, EPX. So breakout na rin. All-time high ulit, no? O, all-time high ulit si ano, IPX natin. Ganda ng galaw niya. So opportunity pala pag bumagsak tong ano, tong mga mining stocks natin. So meron siya malapit na resistance dito kung ang pagbabasehan lang natin is yung pinaka-trend channel niya. So malapit siya dito sa 17 point, siguro mga 17.67 no, na mga pinaka-main resistance area niya. So nag-bullish ulit yung RSI natin, ganun din yung itsura ng MACD formation. Okay? Panalo, laki na rin yan ha. So kung mula dito sa gap, ayan o, up na rin siya ng laki. 20% na yung tinaas niya. So nag-close siya 17, sakto. 5.33% up. And then meron siyang, laki pa rin ng net foreign buy niya. No? 98.73 million net foreign buy. So silipin natin yung ano, yung galawan ng gold. Siguro sumipa. Okay, nung Friday sumipa pero kanina nag-drop pala siya ng konti. Ayan. Tingnan natin bukas pero malakas yung sipa dito sa ano, mga mining stocks. Next, SPNEC. So maraming plano sa kanya si ano, Manny Pangilinan, di ba? May-ari sa kanya. So breakout din siya dito sa bandang triangle formation natin. So pinaka next na resistance is 1.45. Mabigla na buhay si ano, SPNC, di ba? So ito yung catalyst natin, di ba? Yung umalis na si ano, si Libiste sa kanya. So okay, maganda na ulit yung pinapakita na trend ng price action ni SPNEC natin. So yung RSI niya nasa bullish side na market natin. Ayan. So nandito sa above RSI 50. And then okay din yung galaw ng MACD formation natin sa kanya. Maganda rin yung galaw ng ano, MACD formation. So nag-close 1.36 breakout yan. So meron siya 4.62% up move and 4.86 million net foreign buy. Okay? Next, SEC, DMC. So pares lang naman sila ng kwento. So nag-close the gap na siya, nagre-resist siya last week. Pero ito lang, hula analysis natin sa kanya.
pwede siyang umabot dito sa 29.2 kasi si DMC parang ganun na yung pinupuntahan niya. Ayan o. Malapit na rin siya dun sa may gap area. So, and then saka siguro magdi-decide kung babalik siya dito sa taas kapag nanalo siya dun sa bidding natin. Pag nag-drop tayo, meron, hindi natuloy yung bidding, so asahan mo magre-retest ulit tayo dito sa 21 pesos. So sa ngayon, fill the gap muna siya. So ito yung pinaka support level natin sa kanya. So may gap area nasa 25.33. Ayan. So bumabawi yung RSI level pero mahina pa rin siya, and then bearish pa rin yung itsura ng MACD formation natin. So hindi siya makasabay sa sa news. So nag-close siya 26.6, up ng 4.11%, and meron siyang 6.99 million net foreign buy. Ayan. So hopefully makuha niya yung yung kontrata. Pag hindi, yari yung mga may hawak ng SEC natin. Okay? And then lastly, si Jollibee. Although yung iba umakit na rin yung mga ibang big caps na stock. So breakout na yan. So malinaw yung pagka-breakout natin. Ayan. Tapos yung pinaka-next na resistance, parang Ayala Corporation na rin siya, no? Okay, so lagay muna natin dito, no? 220, hindi pa siya naka-breakout dito sa malakas na resistance. Tapos pag nag-breakout tayo dyan, dito tayo sa 237. Pero mukhang maganda nga yung pinapakita nyo. Maganda yung RSI, then okay din yung galaw ng MACD formation, tapos yung price action, parang index lang. Ayan. So very good. So nag-close siya 214.8, 3.27% up, and meron siyang 195 million net foreign buy. Okay po. So yun lang muna yung ating review. So good Monday, kahit na Dow G yung index natin. Hopefully di yan kasi nag-Dow G last time tapos nag-pullback, di ba? Pero anyway, hopefully breakout na tayo dyan. Hopefully nga before February 28 kasi malakas yung net foreign buy ng markets natin. Okay po, so yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa Palawi Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.